Although okay naman siya, pang harabas yung camera natin ngayon kasi action camera nga. Pero right, sound check. Katatapos na natin magpa-gas. Full tank ulit. Sarap ng mag full tank. So, nanggaling tayo sa Suyo, Ilocos Sur. So, what's up? Good day. I-review natin ngayon ang ating Freecon R1 Pro. So, bakit tayo kumuha ng Freecon R1 Pro? At bakit R1 Pro? Despite na maraming mga varieties na ino-offer si Freecon. Okay? So, una, let's talk about the reason. So, ang ganda, di ba? Ang sayang mamuhay sa probinsya. Oh, ganda ng mga bundok. So, yung rason kung bakit tayo kumuha ng Freecon R1 Pro is na benta kasi natin noon yung ating GoPro Hero 9. Although okay naman siya, pang harabas yung camera natin ngayon kasi action camera nga. Pero meron yung mga yung mga footage na nawawala. So like for example, file name 001, umabot na yung pag-record natin ng 005. Pero if I'm going to retrieve it, wala na. Yun pa naman yung mga importanteng mga kuha natin sana, no? So hindi lang isa, hindi lang dalawa na nangyari yun. So yun, I let go of my GoPro Hero 9. Tapos nakita ko to, okay, yung intercom na merong action camera. Of course, tayong mga unang bibili pa niyan or bibili ng mga products is napakaraming YouTube reviews muna yung ating i-view before na kukuha tayo ng mga bagay-bagay, diba? So ganun yung ginawa ko. Okay, so meron din tayong meron din tayong sample vlog dito. Hindi na ako nag-unboxing nito kasi marami naman na sa YouTube. So review na lang, so honest review na lang natin. Pero okay, so for the video of Freecon R1 Pro, okay na siya sa mga nag-i-start na mag-vlog. Okay, so okay na siya para magkaroon lang kayo ng crisp sound or quality sound. So you have to view na lang this video na ginawa din natin, na ay yung link ay nasa taas. So yun siya. Okay, next, let's talk about yung mga pros nito. Okay, yung mga advantages ng Freecon R1 Pro. Okay, so meron ka ng intercom, meron ka pang action cam or pang vlog. Yan, sinong Queen? Si Queen pala yung nasa uli, hindi ko na nabasa. Okay, yan. So meron ka ng Freecon, meron ka ng intercom, meron ka pang action camera. So 2-in-1 na siya. Okay, pero ang magiging cons mo lang doon, since dalawa siya, is medyo bulky siya, of course, kasi meron siyang camera module. Okay, gawa ng meron na siyang camera module, is yun, medyo bulky siya compared sa ibang mga intercom. Okay, next pros natin, since branded yan, okay, branded, kilala ang Freecon sa kanilang anong tawag dito, intercoms, yan, branded, kaya pwede kang makakonect ng third party brands. Okay, so like for example, aside from Freecon, pwede ka pang makapag-connect ng ibang intercoms. Okay, so nag-a-accept siya. Okay, siya nga pala, meron pala tayong
intercom noon na tig 850. Ewan ko, basta yun yung last. Wow, ang ganda ng bundok. Yan. Meron tayong old na intercom noon. So ito siya. Papakita ko na lang yung picture sa dito sa screen. Iyan siya. So maganda naman siya. Yung intercom na yan serves its purpose naman. So nakakabit din noon dito sa ating ginagamit na helmet, which is the Evo. And yung sa pang OBR ko is yung tawag dito, Gerelec. Okay. Meron din tayong video dyan kung paano natin sila pinag-connect with their intercom kahit na magkaiba yung brand natin. Okay? Oops. So dito muna tayo. Hintayin nating mag 4 or 5 p.m. Wait long. Ang daming sasakyan. So paano ba? Dito na lang muna tayo. Okay. So let's enjoy muna the view dito sa Santa. No. Palipas muna tayo ng oras. Kunti lang, mga 4 or mga 4:50. Kasi may nagpipitik. Okay. So since branded siya, pwede tayong mag-connect ng other brands. Tsaka ito, kung napapansin ninyo, itong mic ng Fridcon R1 Pro, ang gamit kong mic dito sa ating Insta360. So kung makikita nyo, meron tayong symbol dito ng parang AirPods. Okay, kung titignan nyo sa settings ng Insta360, pwede nating connect as microphone. So wireless na rin yan. So iyon yung isa sa nagustuhan ko, di ba? Pero wala pa tong Insta360 1R natin noon. Okay, so yun yung isang con or pro ng pagiging branded niya. Next is since maganda yung quality ng Fridcon R1 Pro natin, ano na yan, sa tubig, waterproof siya. So tested na rin yan, tested na natin yan. Waterproof ang ating Fridcon R1 Pro. So malapit naman na ang 5 p.m. So punta na tayo. Okay, so waterproof. So kaya kahit na umuulan, bumabagyo, yes, tested na natin ang Fridcon R1 Pro. Gara naman nun Yun. Next, let's summarize the pros ng Fridcon R1 Pro para sa akin. And any other na mga features pa nito, hindi ko na sasabihin kasi hindi ko naman na siya ginagamit. So like for example, pwede rin ang music sharing. Okay. So pros is pwede ka na mag-start na mag-vlog kahit ito lang yung gamit mo. Kasi meron ka ng camera, meron ka pang mic na maganda. Kakailanganin mo lang ay Bluetooth recording app. Tapos waterproof siya. And then pwede din siya na mag-connect ng third party brands. Okay, ito yung pinaka delikado dito kasi kapag hindi ka na nag downshift to lower gear, so mahihirapan ng umakyat yung sasakyan mo. Tsaka minsan yung mga ibang mga dump truck dito is natutumba sila. Okay, kasi parang hindi pa nila alam or kabisado dito. Okay, so going back sa Fridcon R1 Pro natin, yun. So yan na yung mga pros natin. Okay, next, ang cons ko lang dito, wala naman, yun lang, pagka bulky nya, pero given naman yun, diba? So given naman na meron na tayong camera tsaka microphone, ang ganda. Maganda din yung quality ng boses natin. So ilang months na ba or ilang years na ba sa akin to? Magwa 1 year na
Okay, magwa 1 year na siya pero goods na goods pa rin siya. Paano ba or gaano ba tagal yung battery natin dito? Okay, the battery usually sa akin nung hindi ko na kasi nasasagad ngayon with the camera and intercom, nakuha ko siya noon ng 3 hours. Okay, pero ngayong gamit ko na camera ay itong Insta360 ONE, tsaka pang mic, tsaka pang music ko na lang tong si Freedcon. More than 3 hours. Okay, so yan siya. Next, okay, usapang general na intercom naman tayo ngayon. Okay, usapang general na intercom. Ano nga ba yung importance nito? So sa akin, ang laking importansya ng intercom natin kasi since lagi tayong nagde-drive ng solo lang natin, wala tayong kasama, minsan merong OBR pero kadalasan wala. Okay, yun, siya yung nagpapanatili na nagising ako. Okay, so like for example, magpapa-music tayo nang hindi naman sad, kasi kapag sad or mga mellow, makakatulog ka talaga. Okay, so lagyan mo konti ng rock, tsaka yung mga kantang pang video okay na pwede nating sabayan, 'di ba? Dito sa helmet natin. Kahit sumigaw pa tayo, yes, tayo lang ang makakarinig. Okay, yun. Yun yung rason kung bakit ako kumuha ng intercom. Okay, next of course is kapag magra-rides kami ni OBR, nakakausap namin nang hindi nagsisigawan, 'di ba? Yung isa't isa. Ang hirap kasi no, 'di ba? Aminin nyo man sa hindi or hindi, ang hirap kausapin ng OBR natin lalo na kapag tumatakbo na tayo. Pero kung minsan nga kahit nga hindi tumatakbo or hindi mabilis yung takbo natin, nahihirapan pa rin tayong intindihin at saka unawain, saka ibigay yung response natin sa mga tanong nila. Kaya yun yung mga importance ng Freedcon, ng intercom sa akin. Okay, pinapanatili niya akong gising because of the music. Isa pa is pwede din siya for answering calls. Hands-free na lang yung calls natin. So meron ka na lang ipipindot sa mga intercoms mo and then you can already talk sa mga tumatawag sa inyo. Okay, meron din yung time na yung klase namin ay 5 to 8. Okay, 5 to 8. Tapos of course sa 5 o'clock na yun, pauwi pa lang kami. Okay, so ginamit ko yung ito na pagkikinig sa lesson. Nakikinig hindi ako nakipag-participate. I can talk and I can listen to the discussion sa Google Meet. Okay, gamit of course na-connect yung cellphone natin with the Bluetooth of the intercoms. Yes, pwede ito. Okay, so maraming mga advantages at konti lang yung disadvantage ng pagkakaroon mo ng intercom. Yun nga lang, before every ride, so dapat mo siyang i-charge. Okay, para masigurado ka. Okay, kasi kapag minsan kapag gin-stock natin yung mga electronic devices natin na hindi naman natin ginamit, hindi na siya matatanggalan ng capacity ng baterya, magtatanggal pa rin po yan. So before every ride yan, kinagabihan charge na lahat yan. Okay, para walang problem. Pakikuha kayo ng intercom. Okay, yung sa okay naman na intercom ay bumili pa tayo ng mass branded. Yung isang disadvantage lang kasi nung ganitong brand yan, I think Chinese yata to, Chinese made or China made, is hindi siya makapag-pair sa iba.
ibang brands. So like for example, kapag merong intercom yung mga ibang ka-riders mo or mga kasama mo na mag-ride, is hindi mo na siya pwedeng i-connect sa kanilang intercom. So minsan baka kailanganin nyo yun, di ba? And then I also tried connecting this one for Fridcon doon sa old model na ginagamit ko. Talagang hindi siya pwede. Okay? So ito na yung ginagamit natin. So Fridcon R1 Pro na ako nakakabit dito sa ating primary helmet na Evo, tsaka yung isa yung Gearelec. So sunod kong i-review naman yung Gearelec na yon dito. Okay, tapos ang pangalan noon. Okay, sunod natin i-review si Gearelec. And yun naman ay nakakabit sa helmet ng OBR natin. Pero yung Gearelec na yun is GX8 siya. Pero wala, kaya wala siyang camera. Okay, pero ginagamit ko Sion na intercom. Okay, so magkaibang brand, pwede siya. Again, if you want to look or if you want to, kung gusto nyong panoorin how I connected the GX8 Gearelec and the Fridcon R1 Pro and most probably any other brands, is nandito yung YouTube link natin. So again, thank you guys. Okay, so I think this is the end for our video. So I hope na nakapag-share na naman ako ng mga gadgets na ginagamit natin during rides at yung mga rason. Okay, so ride safe everyone. God bless. Meow.